Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, kabayan Scorpio. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong full moon, June 2025. Natatandaan nyo, kabayan yung ating reading na June 1 to 15. Di ba nagbigay ako doon ng mga warning sign or warning day, ganyan. Di ba sabi ko sa inyo is by the 8 and the 9, or sa sa iba kasi mangyayari yun ng kalapit, mga 7 or 10, ganyan. Na may mga trigger sa inyong relationship, may mga misunderstanding, magkakasalamuha kayo o may makakasalamuha kayo ng mga may taong toxic behavior, person na narcissist, kumbaga, sa iba. O yung mga wala sa katwiran, yung lagi dapat siya yung tama, mapanglinglang, mapagpanggap, yung di nakikita yung sarili. Alam mo yun? Yung may mga, iba, halimbawa, iba is manloloko. Ganyan. Yung sasabihin nila na mali ka, siya yung tama. Ipipilit talaga niya yung tama siya. Yung mga tao na sarado yung utak. Kasi ako, alam niyo ba, na-encounter ko siya. Diba sabi ko sa inyo, mas piliin niyo yung sarili niyo in that time. Kung may magdi-DM sa'yo, i-reject nyo na lang, di ba sabi ko. Pero sa akin talaga, pinili ko naman yung sarili ko, pero it happened na, siyempre, destined, pero mangyari talaga yung time na yun. Pero ang ano lang din is patient natin, kung magiging more on patient tayo, is magiging okay yung lahat. Kumbaga kasi nag-patient din ako nung time na yun. Sabi ko, kasi opening ng portal, kaya siguro ganito. Kumbaga, naging patient ako kasi napansin ko rin, itong tao na to is may pagka-narcissist. Kaya hindi ko rin siya talaga totally pinatulan na talaga. No? Kung kayo na-encounter nyo rin yun, comment below lang, no? Kung sino mga nakaranas nun, as inangyari talaga siya. Diba? Kung nakapagtiis din kayo, diba? Tiis-tiis lang tayo. Diba sabi ko nga sa inyo, the more, if the emotion is high, diba sabi ko, if the emotion is high, intelligent is low. Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayo magpapatalo sa emotion nyo kasi nakakabobo siya. No? Kumbaga, kung mas magiging matalino ka, siya yung lalabas na di ba? Yun nga. Siya yung lalabas na ganon, di ba? Siya yung talo. Yes. Nakaranas ba kayo ng ganon in that time, in that day, mga ganyan, no? Comment below lang kayo. Tingnan natin, Scorpio. Full moon, no? This is the time na kailangan na nating mag-cleansing. Kailangan natin magkaroon ng space sa sarili natin para yung the blessing is dumating sa buhay natin. Okay, Scorpio. Maaring iba dito is vice versa at maaring nangyari sa iba at sa iba is mangyayari pa lang. Okay, nagkakaroon. Ano naman yung strong personality mo is may mga begin of a cycle or may mga potential ending situation sa buhay mo. Sa nakita ko dito, yes, nandito yung sitwasyon na nagkaroon talaga ng dissatisfaction. No? Nagkaroon ng you feeling stuck, you feeling bored in a situation sa iba sa inyo. Pero may magbabago yung cycle mo. Dito si Wheel of Fortune, no? Magbabago yung cycle ng buhay mo. May ibang papayo sa'yo or may magbibigay ng payo sa'yo. Vice versa. O ikaw ang magpapayo. May ano dito, oh. Iba dito stuck. Hindi yung ay, may taong naku po. May tao dito na may taong masama yung pakay sa'yo. Kumbaga, may tao na maaring, sa iba is black magic, ganyan. May taong may masamang pakay sa'yo. Aba, may tao ditong oo nga, no? May tao ditong may nagpa-black magic. May taong may ability. May taong may ability. Pero medyo yung sana hindi kayo to. May taong may ability na medyo masama yung isip. Yun. Sana hindi kayo to. May taong nag-iisip ng masama. Sana hindi kayo, ha? Scorpio. Okay. Tingnan natin. 10 of Cups. Uy, 10 and 10, oh. Sabihin, andito ka na sa sitwasyon mo na
magkakaroon ng accomplishment, no? Oo, kumbaga there's an ending. If there's an ending, there's a beginning. Ang nakikita ko sa'yo, may mga biglaang magaganap o mangyayari, maari magtatapos, may mga magtatapos sa buhay mo na problema, struggle, burden. Ganyan na nakikita ko dito. There's a new beginning of your life or a new beginning of satisfaction. May mga fortunate outcome, may mga happiness this time. Andito rin yung may mga magkikita, no? Maaring family, kasama sa trabaho. May mga union, kumbaga, union. Celebration, also happiness, joy, ang nakikita ko dito sa iba. There's a wish come true, ako nakikita sa iba. And then also, handun yung, this time is you are in a peaceful situation. Yun ang nakikita ko sa iyo. No? Tingnan natin si ano. May mga biglaang nangyaring problema pala sa inyo, no? May biglaang pagbabagong magaganap o mangyari sa iyo, Scorpio. Strange again, no? Sa ngayon, ang nakikita ko sa iyo dito is you are more on focusing to a new you or to a new situation into your life. Andito yung sitwasyon na pagkocontrol din ng sarili or you need to control yourself. And then, kumbaga kung may mga naganap o nangyaring sitwasyon na hindi inaasahan, siguro it's time to control mo na lang yung sarili mo, no? Sabi ko nga is more on patient sa nakikita ko dito. Uy, ayun. Okay. Ano po mangyayari, universe? Ano po? Okay, in the past, no, nagkaroon emotion. So, in the past, nagkaroon ng mga frustration, or na-focus ka sa painful situation, nagkaroon ng mga, you're stuck, you're trapped, or karoon ng mga negative thought, ganyan. Nagkaroon ka ng self-imprisonment, kumbaga. In this time, you are releasing yourself dun sa bagay na yon. Andun na yung sitwasyon na magkakaroon ng freedom sa iyo doon, magkakaroon na sa'yo ng mga bagong plano, or andun na yung sitwasyon na ma-accept mo yung bagay na yon. Or syempre, andun na rin yung mga bagong pananaw sa kinabukasan, no? Sa nakita ko. Magkakaroon na sa'yo ng enlightenment actually dito. And now, you try to make it balance yung meron ka sa ngayon. Yung sarili mo, yung emotions mo, or you need, no? Yung pera mo, ganyan. Kailangan mo ng mga bagong strategy this time. No, may mga bagay na kailangan mo rin mag-sacrifice sa nakikita ko dito. Ang sinasabi rin dito is, may mga bagay o sitwasyon na kailangan mo daw pag-isipan. No? O hindi yung sitwasyon na kailangan mong mag-take a pause for a while sa nakikita ko dito. Mas more patient kasi yung nakikita ko dito eh. Tulad ng kanina dito. More on patient and balancing. Kung this is emotions, relationship, or pera man, balansehin mo hanggat kinakailangan. You need to commit and to a new you, or you need to commit to balance, no, sa sarili mo this time sa nakikita ko dito. Pero may enlightenment akong nakikita sa'yo. Someone want to commit. And also, forgiveness is needed, ano, dito. Tingnan natin. Sana walang, okay. Sa iba dito, ano kayo stuck. Sa iba dito, magkakaroon sa inyo ng transformation. In what way? Sana good, no? Sa iba sa inyo. Merong mga problema ako nakikita dito. Kung nagkaroon man ng problema, ang nakikita ko dito, maaring hindi mo pa siya kayang i-let go o hindi mo pa siya na-let go kasi nagkakaroon ka ng emotion or hindi yung sitwasyon na hindi ka pa nakakapag-forgive. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo.
no? Hindi naman kayo lahat yan, no? Siguro, and nakikita ko ito, this is a time na rin na it's time to let go, to abandon something into your life. Kung nagkaroon naman ng mga sitwasyon na hindi naging maganda, forgiveness is needed, and abandon it, going toward to a new, no? Sa nakita ko dito. Kumbaga, may nagkaroon ng kung may mga unexpected situation, ganyan, diba? This is the time na kailangan mo nang abandonahin. Don't delay, kumbaga. Kasi, ikaw lang din yung magsasuffer doon sa bagay na yun. Ito na yung time na you need to release talaga yung sarili mo doon. Kailangan sa'yo is clear mind or mental strength this time. Mag-escape ka na doon. Taking control. Control mo yung emotions mo, ha? The King and the King. Yung iba sa inyo, maaaring may business kayo, malaki man o maliit yan. O kaya, iba sa inyo is magsisimula o may gusto na kayong simulan, no? Sa nakikita ko sa inyo, kaya lang nagkakaroon kayo ng choices of life. Kumbaga, andito yung sitwasyon na may gusto ka pang unahin o may mga dapat pang unahin bago ka mag-upisa ng business mo. Kaya sa nakita ko dito, baka kailangan mo pa muna mag-ipon ng pera. No? Sa iba naman sa inyo is, you put some effort when it comes to your money, or hindi yung you try to make it balance and control ito. Sa nakita ko, ang nakikita ko dito, ginagawa mo naman yung tama sa pagpapatakbo ng pera mo, sa business mo, ng kaperahan mo, no? Kumbaga, iniisip mo talaga na ito para dito, ito para dyan. Yun na nakikita ko. Importante lang yung dapat mong pagkagastusan or you need to focus, take it action to make it real lahat ng goal mo this time. Pagpaplano, kung iba dito is this time na kailangan mo ng solid beginning para mag-setting ng goal mo, and may mga bagay na kailangan ng skill development, and also lalo na kung meron kang health issue, di ba? Or someone into your life, di ba? Kailangan mo talaga mag-put effort doon sa bagay na yon. Pero nakikita ko naman ito, healthy, nagiging healthy. Kung nagkakaroon kayo ng issue with sa health, o nagkakaroon man siya ng recovery or development, ako nakikita dito. Pero when it comes din sa money mo, this is the time na mag-save ka ng money. Andun na rin yung sitwasyon na magkaroon ka ng mga bagong layunin sa buhay. Mag-take advantage ka when it comes sa buhay mo this time. Kumbaga, pag-isipan mo yung isang bagay, isang sitwasyon sa buhay mo, kung ano magiging cost nun. Halimbawa, pag ito bang bagay na to ibinili ko, magiging maganda kaya. Pag-isipan mo muna, advantage and disadvantage, kumbaga, no? Any situation, sa action mo man yan, sa salita mo man yan, sa decision making mo man yan, sa pera mo man yan, sa trabaho mo man yan, into your business or relationship man yan. Kailangan palagi kang may layunin or kailangan palagi mong pag-isipang mabuti, as in, kumbaga i-filter mo, salain mo, bago ka mag-action. No? Pag-isipan mo munang maigi ang lahat ng bagay. You need to use your head when making a decision. Kukuha pa ako dito. Yung iba dito siguro nag-iipon kayo kasi meron kang thought or thinking na gusto mo bumili ng vehicles, ganyan. Or magpagawa ng vehicles. Basta may gulong, ganyan na nakikita ko sa inyo. May mga bagay na i-evaluate mo, no? May mga bagay, sa iba sa inyo is, may mga gagawin kayo na mga multiple tasking, multiple priorities this time. Sa nakita ko to, may mga may pag-iisipan kayo, may mga nabubulol ako. May mga decision making, yun na nakikita ko dito, ha. Kung kanino ka man energy, good luck, pero magiging okay siya, no? And syempre, grounded, ano, sabi dito. 6 of Swords. Natatawa ako sa card mo. Okay. Ay, ano ba yan? Okay. Nagkaroon ng no, you're feeling sad. Yan, you're feeling sad. Yung iba dito is, may mga bagay na hindi mo kayang i-let go talaga, no?
nagkakaroon self-doubt or someone or ikaw or someone nagkaroon ng pagja-judge. Andun yung doubt, andun yung nagkakaroon ng guilt, or andun yung sitwasyon na someone's hate. Maaring self-hate, maaring you hate this person, or hate ka niya, maaring gano'n. May mga bullying situation ako nakito, na andun yung may tao dito na ayaw magpatalo or vice versa tayo. May tao dito na ano ba yun, lalaban siya as long as kayang lumaban. Yan ang nakikita ko dito. May tao rin na makikipag-compete or just a competition situation ako nakikita dito. There's a conflict din dito. May conflict. May tao na hindi siya nag-trust sa intuition niya. Dito. No? Hindi siya nag-trust as in. Ang sinasabi rin dito, kung may mga bagay or whatever holding you back from the past, kailangan mo na talaga yung i-release. Kailangan mo i-let go. Kailangan mong mag-transform, or this is a time to start a new beginning into your life. Kailangan, kumbaga, let go. Kasi past na yun di ba? It's done. Kumbaga, yun na nga lang is you need to learn from the past situation. Yun ang mga dapat gawin. You need to escape with something. Something must be let go dito sa sitwasyon mo. No, kumbaga, nakakapagod lang di ba? Kumbaga, dito dahil sa sitwasyon mo, may mga nararamdaman ka na rin pagod o nakakapagod. Kung bubuhatin mo yung bagay na yun o dadalhin mo pa yung bagay na yun sa buhay mo, di ba? Let go mo na lang, leave behind, and siyempre, kailangan mo accept mo yung lesson doon, no? Sabi nga dito, you need to learn from the past. Whatever holding sa nakaraan, let go mo na, no? Sa nakita ko dito. Nagkakaroon ng lack of trust or hindi yung sitwasyon na may tao kang hindi pa nagkakatiwalaan or someone is walang trust sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. Kumbaga, sinasabi rin dito na ini-ignore mo yung intuition mo. Kumbaga, yung intuition kasi natin, yun yung guide mo, yun yung angel mo dito. No? Yun. Nagkakaroon ng inner critic. May mga tension na hindi pa totally nare-resolbahan sa'yo sa part mo. Feeling lost or there's a lost situation sa iba sa inyo. Nagkaroon ng mga betrayal sa iba, ganyan. Nagkaroon ng conflict, argument. May nagtaas ng ego. Alam mo yung may tao dito na hindi niya inisip o hindi niya hindi siya nag-choose ng sino yung kanyang tataluhin, mga ganon. Sana hindi ikaw yon, Scorpio. May mga aggression kasi ako nakita Tingnan natin, hindi. Okay. Sa nakita ko sa'yo dito ay Devil, May taong nag-iisip ng masama. Ako nakikita. Well, kanina ko pa sinabi. Pero lumalabas kasi siya palagi No? Ang nakikita ko sa'yo dito, may taong ko-connect sa'yo. Yeah, may taong ko-connect sa'yo or makaka-receive ka ng text message sa nakita ko dito. Or communication. Or maybe you will receive something good news sa iba sa inyo, gano'n. May taong makipag-usap. Ang nakita ko, hindi yung maaaring makikipag-ayos to sa'yo, makikipagkasundo, or union, ganyan, sa nakikita ko dito. Sa iba sa inyo is meron kayong mga bagong kausap na tao, no, sa nakikita ko dito. Maaaring nagkakaroon kayo ng mga bagong bonding, pero you need mo mag-trust sa intuition mo kasi lumabas si Devil dito, no. Ibig sabihin, pag-isipan mo maigi kung sino yung mga makakausap mo, makakasalamuha mo, yun ang sinasabi dito. And syempre, meron may mga unexpected change happen din sa buhay mo sa nakikita ko dito. Ibig sabihin, may magtatapos, no? Merong situation na mag-i-end. There's a loss. Ako nakikita. Tingnan natin. Ibig sabihin, may taong nag-iisip ng sana mawala ka, sana mamatay ka, sana ganito.
May ganun. Ako nakikita dito. Sana hindi kayo to. Death and death, oh. Panalo. Aba, ano to? Teka lang. Bakit dalawa yung death mo? May ganun ngang tao, ah. May ganung nag-iisip. Dito. And then, ang nakikita ko rin sa'yo, Scorpio, sana hindi ikaw to, ha, yung ganito. Kasi, tandaan nyo, pagka nag-isip tayo ng masama sa kapwa natin, nasa isip pa lang natin, alam na ng taas. Maaring sa atin bumalik yun. Kaya wag tayo mag-iisip ng masama sa kapwa natin. Never na never yan. Ha? And sabi dito is, merong tao dito na try to invest more to sa'yo. Ibig sabihin is may tao dito na gustong, maaring bagong tao to sa iba, or maaring karelasyon mo, ganyan, na andito yung gusto niya mag-invest sa'yo. Kung this is a love life, yes. Kung ito is, kung sa iba sa inyo may mga bagay o sitwasyon ka na gusto mong aralin, maaring may nag-aaral, o alamin, o may mga bagay o sitwasyon na kailangan mo i-analyze, i-progress, or magkaroon ka ng mga new idea of a strategy kung paano mo maaayos yung sarili mo, kung paano maaayos yung tindahan mo, kung paano maayos yung pera mo, kung paano maayos yung health issue mo if ever na meron ka or someone into your life. May mga bagay na you need to transform, may mga bagay na maaring kailangang maglinis, no? May mga paglilinis din ako nakikita. May paglipat ako nakikita dito. Hindi ko alam kung lilipat ka ng direction mo, ng trabaho mo, ay anak, dami. Ano yan? Yun, may mga paglilipat ako nakikita sa iyo. Ay, ba't kinuha ko to? So, iba sa inyo is there's a new inspiration in life, ano dito. Sinasabi din dito na kailangan mo i-embodies yung the lesson you learned from the past, no? Try to make it balance, no? Dito sa sinasabi dito. Kumbaga, may mga magbubukas na opportunity o may magbubukas na bagong pintuan sa'yo. Kailangan mo na lang isarado yung luma and kailangan mo na talaga mag-start ng new beginning or new life, no? Dito sa buhay mo. Let go, move on, renewal. Ganyan. Sa iba dito, new connection, new communication. Yung mga new idea ako nakikita sa'yo. Ace of Pentacles. Uy, nagkaroon talaga na no? Siguro dapas na sa iba sa inyo dapas to. Siguro may mga unexpected blow of emotion happen sa buhay nyo. Maaring there's a pain, storm, deep hurt, disappointment, intense, away, malaki o maliit yan, sadness, trauma, loss, something, depression sa iba, or sa iba is separation talaga. May mga unhappy situation, hindi nagkasundo, maaring iba dito, nalilito kayo, no? May mga bagay na nalilito kayo, kung sino pa tutunguhan nyo, o when it comes to a relationship, kung bago ba o luma, maaring ganun sa iba. Sa iba naman is, there's a heartache situation happen, or sa iba is there's a loss, something loss. Iba't klase yung loss. Loss of money, loss of hope, loss of someone, loss of pets, loss of something. Yan. Sa nakikita ko ito. Sa iba sa inyo, maaaring naganap yun maaaring 3 hours ago, 3 days, 3 weeks, 3 months ago, or mangyayari pa lang sa iba sa inyo. Sa ngayon, sa nakikita ko sa iyo dito is someone is may gustong mag-apology sa iyo. No? Or you thinking. Or someone, ganun.
someone nang gusto niya ng apology o gusto niya ng para magsusorry, may gustong bumalik, do chika doon, and start a new beginning into your life. Sa iba naman sa inyo is you have an idea to create something na may gusto na kayo aksyonan sa buhay nyo, no? Na maaring ito is related to a money. Ganyan. Maaring related to trabaho. Yun nga lang, maaring nalilito ka o nagkakaroon ka ng option sa buhay mo. Gagawin ko ba o hindi? Ganyan. May mga manifestation din ako na nakikita sa inyo. Sa iba sa inyo is may papasok na money sa inyo within a month. No, 1 day, 1 week, 1 month. Yan, ang nakikita ko dito, maaring magagaling ito sa tao na kakilala mo. There's an offering din ako na nakikita sa iyo. No, maaring may marireceive ka or ikaw ang magbibigay. Maaring valuable things, ganyan na nakikita ko dito. May marireceive ka raw. Sa iba sa inyo, baka meron na kayong bagong trabaho. Ganyan. O kaya bagong pagkakaperahan. O kaya naman, napang umaga ka, napang gabi ka. Ay, umaga, napang gabi, gabi, umaga, o tanghali. O kaya nasa section 1 ka, punta ka section 2. May mga ganang sitwasyon. May taong makikipag-usap sa iyo, a part of the family or kasama sa trabaho or a friend. No, ako nakikita dito. Hindi ko alam kung andun kasi yung love and support nitong tao na to sa'yo. Andun yung they giving you an advice or someone giving you an advice sa nakikita ko dito. Magkakaroon ng mga celebration, no? Magkakaroon ng siguro within the 3 days, 3 weeks, or by the 3rd week of this June, maring ganun, or 3 months man yan. Mangyari pa lang. Celebration, collaboration, something joy, or may mga gathering, no? Sa iba sa inyo, sa nakikita ko dito, siguro kasama sa trabaho, family related, mga gano'n. Sa iba sa inyo. Anak, dami oh. Dami. May nakikita rin ako dito, there's a victory and success happens sa ang ingay na anak ko. There's a victory and success happens sa buhay mo. Ibig sabihin ay, sa iba sa inyo is there's a material success. Ganyan. Material success, wealth, prosperity. Yan. May happiness kasi ako nakita. Magkakaroon ng good family life, no? Maaring sa family mo, magkakaroon kayo ng ganon. And also, stability also sa iba rin is a good foundation. Ito. O, kasi maganda siya, oh. Nakikita ko dito, maganda. May nakita akong matanda. Hindi ko alam kung sinusuportahan mo siya, relatives, parents, or inaalagaan mo siya. O pwede rin ikaw rin ito. Ay, ano ba to? Baliktad ng aking baraha. Uy, ang ganda ng ano mo. Okay. It's up to you to make it happen, sabi dito. Ang sabi dito is may mga bagay o sitwasyon na kailangan mo ng aksyonan. May mga bagay o sitwasyon na kailangan mong simulan. Kailangan mo makipagsapalaran or you need to taking a risk. No, with something. Kumbaga, if you have an idea to pursue project, creation, ano pa ba? Kung ano idea mo, i-pursue mo daw yun sa nakikita ko dito. Kung ang gusto mo ng positivity happen sa buhay mo, start a new beginning to your life, mag-trust ka na sa own tuition mo, and then mag-start ka na ng new energy, ikat mo yung mga dapat ikat, and then also be adventurous, take it action. No? Try to analyze, try to progress yung mga bagay o sitwasyon mo sa buhay mo this time. Kung ano yung mga i-force mo, kung ano yung mga ikakat mo, kung ano yung mga actionan mo. This is a breakthrough para sa'yo, ang sinasabi dito ng universe. Kasi we have the aces, no, sa nakikita ko dito. Kung wag kang masyadong emotional or malito or wag ka lang mag-dream or mag-illusion dun sa sitwasyon na yun o sa sitwasyon na gusto mong actionan o gusto mong mangyari into your life, no? And syempre, positivity to, no? Kumbaga,
this is a time na kailangan mo ng positive motion. Yun ang sinasabi dito. May tao makipag-usap sa'yo. Maring Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius, Gemini, Libra. Iba sa inyo, may mga iniisip kayo gabi-gabi. Ang nakita ko to, may hinihintay ka ba? Parang you're waiting for something. Communication or result, parang ganun. Parang may hinihintay ka. Reward. Yung iba dito is, meron kayong maaring kailangan nyo na mag-change ng food, siguro, mas damihan yung mag-vegetarian o veggie than sa mga, sa mga Nico. Ano ba yun? Nico? Meat. Oo, yun, ang nakikita ko dito. And syempre, take exercise, sinasabi rin dito. Ang nakikita ko dito. And syempre, ang nakikita ko rin, siguro iba dito may kinahihiligang pagkain. Or maybe, meron kayong mga gustong umpisahan. Maaring gusto nyo na mag-invest, na magkaroon ng tindahan, magkaroon ng food related. Maaring ganun sa iba. No? May nag-iisipan kayo. Pero kung ipo-force mo yun, yes, there's a victory and success sa buhay mo. Baka iba dito may mga kainan, nagtitinda-tinda, mga ganyan. No? O kaya by, yun? By the internet. Yung umaharap sa camera. Yan, magtitinda-tinda sa mga Facebook, TikToks, ganyan. Kung baka iba nagaganin na or mag-uumpisa na kayo or gusto mo pala mag-umpisa. Pero umpisahan mo kasi nakita ko na magiging good naman siya. So nakita ko to. Pero, syempre, patient lang din, no? Kasi may mga bagay na kailangan talaga ng strategy, kung ano man yung investment na gusto mong gawin this time. Lahat kailangan na i-progress, kailangan na ng strategy, kailangan i-analyze, no? Para hindi rin ka mag-mess in life. Information is needed din. Siyempre, wag pa bigla-bigla. Kailangan mong gawin yung bagay na nakakapag-inspire sa'yo. Kasi, the more na inspired ka doon, the more na magsasuccess ka. Yun. Arigato naman si Kat.